ating serye mula sa liham ni Pablo sa mga taga Colose. Ano bang Tagalog niyan? Colosas. Yan. Colosas. Ayan, sige na, Colosas. Colossians chapter 1. At sa ating serye ay natalakay na ang mga verses 1 to 12. At dadako nga po tayo doon sa susunod na dalawang talata. 2 verses lang po tayo ngayon. Dalawang taludtod lang. Ang verses 13 and 14. Dahil maiksi po yan, gusto ko rin pong basahin na lang natin, sisimulan natin magmula verse 9 na lang, para hindi rin naman gaanong mahaba. Naroon na po ba kayo? Pakisabi na rin yung mga page number para doon sa mga naghahanap pa. Iba kasi yung paging nitong aking gamit, mga pahina. So, simulan natin sa verse 9. Babasahin natin hanggang verse 14. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Verse 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. At ito ang passage natin para sa umagang ito, verse 13 at 14. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Nawa ay dagdagan niya ang pagpapalang ito sa pamamagitan ng pagliliwanag. Gamitin niya ito para magliwanag ang ating isipan sa habang ito ay ating nauunawaan sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Manalangin po ulit tayo, Panginoon. Napakadali pong makalimot na kailangan po namin ng iyong tulong. Kailangan po namin ng iyong banal na Espiritu. Kami po'y dumudulog sa iyo sapagkat inaalala po namin ang aming mga kakulangan. Sino po ang sapat? Sino po ang may kasapatan para sa kanyang ganang sarili na makapagpahayag at makaunawa ng mga espiritual na mga bagay? Malibang ikaw ay kumilos sa kalagitnaan namin, wala po kaming anumang magagawa na mayroong magkakaroon ng halaga sa kawalang hanggan. Ikaw lamang pong magbibigay ng halaga sa ginagawa po naming mga tao upang ito po ay manatili magpakailanman. Hayaan mo nga po, Panginoon, na ang pangangaral ng salita sa umagang ito ay mayroong epekto sa aming lahat. At ang epektong ito, Panginoon, ay mayroong pangmatagalang bunga. Hindi lamang sa buhay na ito,
kundi sa buhay na hinaharap. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. May mga salita na alam natin na magkasulungat. Na kapag binanggit mo ang isa, naaalala mo yung isa pang salita na kasalungat nito. Tawag nila dito ay sa Ingles antonyms. Yan, antonyms. Maalala ninyo agad, halimbawa, kapag sinabi kong mabilis, anong kabaligtaran nito? Pag sinabing pandak, hindi, yung kasalungat ibig sabihin. Anong kasalungat? Anong kabaligtaran pag sinabing pandak? Iyan. Iyan talaga, matangkad si Iyan, ba? Oh, kahawig pa nga niya yung Ian Sanggalang, kung kilala niyo yun, basketball player. Pag sinabing mainit, anong kabaligtaran nun? Ayan. May mabilis, Mabilis, anong kabaligtaran ng mabilis? Mahina. Diba, malakas, maganda, ang kabaligtaran, malakas, maganda. Hindi. Mayaman. Dukha, kaya ba? Malambot. Malinis. Panalo. Madalas mangyari yan sa aking paboritong pupunan. Sa Biblia, may mga salita rin ganyan. At sagana ang Biblia sa mga salita at konseptong magkakasalungat. Ilang mga halimbawa nito, matatagpuan halimbawa, tingnan nyo, Kawikaan, Kabanata 1, talata 7. Kung si Byron ito ay 1, 7, mga ganun yung pagkakasabi niya. Pero dahil tayo Indio, Kawikaan, Kabanata 1, talata 7. Pwede mo bang basahin ng malakas, Christian? Recitation daw. Sige. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral at mga saway. So, ang magkasalungat na konsepto dyan ay yung may kaalaman, yung may dunong, at yung mangmang. Sa paggalang at pagsunod kay Yahweh, nagsisimula ang kaalaman. Ngunit walang halaga sa mangmang ang pag-unawa at karunungan. By the way, pagdating sa Biblia, pag sinabing mangmang, hindi yan yung walang pinag-aralan o kulang sa edukasyon. Ang konsepto sa Biblia ay mangmang kapag walang takot sa Diyos. At maraming mga matatalino sa pamantayan ng sanlibutan na ito, nasa harap ng Diyos mangmang kasi walang takot sa Diyos. At ang sinasabing marunong at may kaalaman sa Biblia ay yung mga namumuhay ayon sa panuntunan ng Diyos, ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang mga utos. So, yun, may marunong, may maalam, mayroong mangmang in the biblical sense. Isa pa po na konsepto niyan na magkasalungat,
Halimbawa, sa 1, Kabanata 8, taludtod 44. Pinapahirapan ko pa ang sarili ko. John 8:44 na lang, no? Juan 8:44. Sinong susunod na gusto nyo mag-recitation? Sige, may yung panauhin natin. Si Jufy, ayan. 8:44. 8:44. Ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niyo. Sa simula pa, lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang buwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling. Siya ang ama ng kasinungalingan. Ayan. Ang dalawang magkasalungat na kwento thank you. Konsepto dyan ay ang katotohanan at kasinungalingan. Katotohanan, kasinungalingan. Isa pa, halimbawa, na salungatan sa Biblia, Roma 6:23. Si Madam Virin na to, pagbasahin natin si Madam Virin. Okay. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salungatan dyan, salamat Madam, ay ang kamatayan at buhay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero kapag nanalig ka sa Jesus, kay Jesus, ang para sa iyo ay buhay. At hindi lang basta-basta buhay, kundi ang sinasabi diyan ay buhay na walang hanggan. Sa Bible passage natin na binasa natin na verses 13 to 14, natunghayan natin, ating narinig, ang isa sa mga pinakamahalagang salungatan sa Biblia. Ang salungatan ng dilim at ng liwanag. O specifically, yung kapangyarihan ng kadiliman at doon naman sa kapangyarihan ng liwanag. Doon naman sa kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Kahit nga hindi direkta na sabihin yung salitang liwanag, sabi ko nga, marinig nyo lang yung isang salita, alam nyo na agad ang kabaligtaran nito. Implied, kumbaga, by implication, pag sinabing dilim, ang kasalungat ng dilim ay liwanag. Sa ating mabilisang pagtatanaw lamang, mula sa mga naunang passage, ay nakita natin ang pasasalamat ni Pablo dahil lumalago ang iglesia sa Colosas. Tinalakay yan ni Pastor Toffer sa kanyang verses 3 to 8. At doon naman sa verses 9 to 12 ay nananalangin naman na uwi yung pasasalamat sa pananalangin. Kaya yung bahagi ng liham na ito ay prayer and thanksgiving. Doon sa pananalangin para sa iglesia ay dalawang bagay. Mainly, yung sumagana ang kanilang kaalaman at pagkakilala sa Diyos. Pangalawa, yung hindi ka lamang natututo,
ang dalangin ni Pablo para sa iglesia habang lumalawak ang kanilang kaalaman, ito ay mauwi, magdulot ng isang buhay na karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa Diyos. Habang sila'y natututo sa kanilang buhay, nalulugod ang Diyos. Sumunod doon ay yung 4 na participles. Sabi nga ko nga sa inyo bilang pagsangguni doon sa original na pagkakasulat dito, sa grammar niyan, mayroong 4 na participles. At yung doon ay nakikita natin, ano ba ang itsura? Ano bang itsura ng isang buhay na nararapat sa Diyos at kaaya-aya, kalugod-lugod sa kanyang harapan? Una, sumasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Yun ang nakasulat doon. Pangalawa, lumalawak pa rin, lumalago pa rin sa pagkakilala sa Diyos. Pangatlo ay tumatatag, strengthen, empowered, lumalakas sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi basta-basta yan nagagapi, hindi basta-basta yan sumusuko, sapagkat matatag ang kanyang pananampalataya, ano man ang kanyang daanan sa buhay. Pang-apat ay siya ay nagiging mapagpasalamat. Hindi mareklamo. Siya ay mapagpasalamat. At yung verse 12 na yon, sapagkat ito yung tatawirin natin, kailangan nating dumaan sa verse 12 para makatawid tayo sa verse 13 na ating passage. Ay tingnan natin uli. Kasi transitional verse yan, kumbaga. Kumbaga yun yung tulay para makatawid tayo sa verse 13. Colossians 1:12, ang sinasabi diyan ay, lagi kayong magpasalamat. Sabi ko nga, ang hindi reflected sa salin na yan yung original na participle. Hindi yan utos kasi dito ito is lagi kayong magpasalamat. Pero sa original ay participle yan. Pinapakita, ito yung isa sa mga itsura ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kayo ay nagiging mapagpasalamat kung kayo ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos at lumalago sa Diyos. Sapagkat, ito ang dahilan ng ating laging pasasalamat, minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa, yan yung keyword, liwanag. Kahit hindi yan binanggit, halimbawa sa salin sa verse 13, nakita natin yung konsepto ng liwanag sa verse 12, at mababasa natin yung salitang kapangyarihan ng kadiliman, so nandyan rin naman talaga yung salitang liwanag. Ang sinasabi dito ay, nagpapasalamat tayo sa Ama sapagkat minarapat niya tayong maging kabahagi noong kaligtasan kanyang inilalaan. Sa wikang Ingles ay giving thanks to God for He has qualified you. Ano ba yung, kapag nag-a-apply sa trabaho, mayroong mga qualifications na hinahanap. Parang, kailangan marunong ng software, kailangan marunong ng computer, yan. Kailangan nakatapos ng kolehiyo. Kapag gagawing gwardiya, hindi dapat pandak, mga ganun. Qualifications, ayan. Pero pagdating sa pagtanggap sa kaharian ng Diyos, may qualified ba sa atin? Wala. Walang qualified. Lahat tayo bagsak. Pero ang sabi doon ay, minarapat niya tayo. He has qualified us.
Kumbaga, ang passing grade ay 75. Tapos, walang nakaabot sa atin. 72 yung iba, 73 yung iba, 69 yung iba, 70 yung iba. Tapos magkakantsawan pa ba tayo? 73 ka lang! 74 ako! Pareho naman kayong bagsak. Pagdating sa langit, hindi nga 75 ang passing grade eh. 100 ang passing grade sa langit. Be ye perfect. Because your heavenly Father is perfect. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, sa kanyang awa, sa kanyang grasya, bagamat hindi ka qualified, God has qualified you. Maski hindi ka karapat-dapat, minarapat ka para mapabilang doon sa mga magmamana. Magmamana yung binanggit ko sapagkat kung kayo'y sasangguna sa wikang Ingles, ginamit yung salitang inheritance doon. Na ang pinipicture ay, ang nilalarawan ay yung kaharian ng Diyos, tayo mga tagapagmana. Sino sa inyo ang may lolo na may ipapamana sa inyo? Nakikita niyo mga malalaking hotel dito sa Alaminos? Naibenta kasi ng lolo ko yan, kaya wala na siyang maipapamana sa akin. Nagipit kasi ang lolo ko. Kaya wala kaming pambili ng suka noon, kaya naibenta ng mga lolo ko yan. Kaya wala na siyang maipapamana sa akin. Pero kahit wala kang mamanahin dito sa ibabaw ng lupa na ito, ang presentasyon ng Biblia, ang kaligtasan, ang mata mo, ang langit, yan ang pamana sa'yo. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, ikaw ay ginawang anak niya, tagapagmana ng kaharian ng Diyos, ikaw ay inaari niyang kanyang anak. At bagamat yan ay, syempre, yun, sa tao, di ba, kailangan mamatay yung magpapamana sa iyo para mapamanahan ka. Ang Diyos natin na hindi namamatay, walang kamatayan ng Diyos, siya ay immortal. Ngunit makakapiling rin natin siya sa kanyang immortalidad. At minamana rin natin, nagkakaroon rin tayo ng buhay na walang hanggan. Higit-higit iyon sa pamanang makakamtan natin dito sa langit. Ay, dito sa lupa, ibig kong sabihin, mayroon tayong mana sa langit. Kaya, tingnan nyo, mahalaga itong verse 12 na ito, sapagkat ito nga yung tulay natin para makarating tayo sa verse 13. Dito sinasabi na itong pagliligtas na ito, itong minamana natin ito, sa liwanag. Ang kaligtasan ito ay sa liwanag. At dahil doon ay handa na tayo doon sa sinasabi ng verse 13. At ang mensahe ng verse 13 ay eto. Hindi naman tayo dating naroroon sa liwanag. Mayroon tayong dating kaaba-aba, kaawa-awang kalagayan. Kaya ka nagiging mapagpasalamat sa Diyos ay dahil nauunawaan mo ang dati mong kalagayan. Nakauunawaan mo na ito ang dati mong kalagayan. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, naroon ka sa dilim. Alam natin na ang dilim ay hindi maganda. Kapag sinabing ganoon, yan ay kakulangan ng kaalaman. Diba? Kamangmangan nga yan. Tapos, kadiliman, kasamaan rin yan di ba? Kaya nga naging katawa-tawa yung viral video ni Harry Roque bago siya makatakas papuntang abroad, di ba? Kasi nga sabi niya, di ba, parang hinihikayat niya yung mga tao na lumaban sa administrasyon, sabi niya. Ito ay laban ng kadiliman kontra
Kasamaan. Magkasalungat ba yun? Di ba iisa yun? Kadiliman, kasamaan, iisa. Ganun din yun eh. Oh. Yun ang larawan ng buhay natin. Natawa ang mga tao sapagkat alam nyo instinctively. Hindi nga nagbabasa ng Biblia ang mga taong yun, pero alam nila na pareho lang yun. Na yun ang dati nating kinasasadlakan. Naroon tayo sa kadiliman. Naroon tayo sa kasamaan. Ang lahat ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay bihag ng isang uri ng kapangyarihan. Ang sabi dito ay nagmula ka sa kapangyarihan ng kadiliman. Kapangyarihan ng kadiliman. Sakop ka niyan dati. Akala ng mga taong nagkakasala, malaya sila. Walang bawal-bawal dito. Nagagawa ko ang gusto kong gawin. Walang nagbabawal sa akin. Ako ang nasusunod sa buhay ko. Ako'y malaya. Pero ang alam niyong presentasyon dito, mayroong isang kapangyarihan na mayroong control sa'yo. Mayroong isang kapangyarihan na nasusunod at hindi ikaw yun. At ito nga ang kapangyarihan ng kadiliman. Kung wala si Jesus sa buhay mo, ikaw ay bihag ng kapangyarihan ng kadiliman. 1 John 5:19. Sige, saka na ang recitation ha, babasa. Ako na lang munang magbabasa. 1 John 5:19, ang sabi din alam nating tayo'y sa Diyos. Kasi ang sinulatan ni Juan dito ay mga kapwa niya mananampalataya, kaya ang sinabi niya, alam nating tayo sa Diyos. Pero hindi lahat ng tao'y sa Diyos. Kasi ang sabi niya, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Nahahati sa dalawang grupo ang mga tao. Ang unang grupo ay yung kinakausap ni Juan dito. Alam nating tayo'y sa Diyos. Yun yung unang grupo. Ang pangalawang grupo, yung mga hindi kinakausap ni Juan dito, ay ang buong sanlibutan nasa kapangyarihan ng diablo. Kaya wag kang magmayabang na nagagawa mo ang lahat ng gusto mong maibigan, na ikaw ay malayang nagkakasala. Akala mo lang na ikaw ay malaya. Akala mo lang na ikaw ang nasusunod. Ngunit ang totoo ay ikaw ay nakatanikala. Sapagkat may kapangyarihan ng diablo sa buhay mo kapag ikaw hindi pa nakakatagpo ng kaligtasan kay Jesus. Ikaw ay nakagapos, kay nakabilanggo sa kapangyarihan ng kasamaan. Ikaw ay nakatanikala. Yung tanikala, chain, yan. Magpapanggasin sana ako, wala namang makakaunawa dito, kaya wag na lang. 1 Thessalonians chapter 5 verse 5. Ito uli, nahahati uli ang mga tao sa dalawang grupo. Yung pinadalahan ng mga liham, ang mga Kristiyano sa Thessalonica,
ay tinatawag dito na kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag. Sa panig ng araw. Yun ang unang grupo ng mga tao. Ito yung mga Kristiyano at Thessalonica. Nasa panig ng liwanag, nasa panig ng araw. Ngunit mayroon ring mga nasa panig ng gabi. Nasa panig ng dilim. Ganun ang kalagayan mo bago ka makakilala kay Kristo. At kung hindi ka pa nakakakilala kay Kristo, at kung wala ka pang pananampalataya sa kay Kristo, dapat mong maunawaan na kaawa-awa ang iyong kalagayan. Asa dilim ka. Walang liwanag. Walang pag-asa. Buti na lang may ginawa ang Diyos. Ang sabi doon ay iniligtas, verse 12, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa ibang mga salin sa wikang Ingles, rescued. Habang papunta ako sa dagupan, nakamotor ako para makipagkita sa mga kasama ko, sina Christian at Jufi. At noong papunta pa lang ako ng dagupan ay mayroong nag-overtake sa akin. Siguro may emergency na isang sasakyan. Sigurado akong sa gobyerno yon. Ang nakalagay, nakatatak doon sa sasakyan, rescue. Maaari yun ay pag-aari ng local government. Maaari yun ay pag-aari ng isang barangay, isang government agency, na ginagamit yon kapag mayroong nangangailangan ng saklolo. Mayroong kang inililigtas, may kailangang itakbo sa ospital, mga ganyan, di ba? Kaya yung konsepto dito ay rescue, o kaya dito sa wikang Tagalog ang ginamit ay iniligtas. Kasi kahulugan rin ng save. Naligtas. Sino bang nangangailangan ng kaligtasan? Oo, tayo. Sapagkat nasa panganib tayong lahat. Nangangailangan ka ng rescue kapag ikay nasa panganib. Yun ang trabaho halimbawa sa resort, lifeguard. Kapag mayroong nasa panganib, nalulunod, ang trabaho ng lifeguard ay lulusong siya sa tubig sapagkat siya yung pinakamarunong doon na lumangoy at magliligtas ng buhay mga nalulunod. Bukod sa pagpatay, pag-apula sa apoy, minsan rin bahagi ng trabaho ng bumbero. Halimbawa may nakulong doon sa isang silid ng nasusunog na gusalit, di makalabas, pinapasok ng mga bumbero yan para mailabas yung trap na bata o kung sino man yun. At kung inyong naaalala, mayroong isang unit ng mga pulis na SAF. Anong tawag ng SAF sa kanilang sarili? Tagaligtas. Ibig sabihin, kapag nangangailangan ng ang mga mamayan na sa panganib, andito kami. Special Action Force ata yung SAF, di ba? So, kapag naririnig ninyo yung kaligtasan na biblical concept, isipin nyo lagi na kapag ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman at nakagapos ka pa rin sa iyong pagkakasala, nangangailangan ka ng kaligtasan. Kaya kinailangan natin ng isang tagapagligtas. Kaya ang tawag kay Jesus, tagapagligtas, sapagkat tayo nasa panganib. Kaya nangailangan tayo ng tagapagligtas.
Isipin nyo na lang ang isa sa mga pinakadakilang Bible verse. O pinakadakilang. Pinakasikat siguro, pinaka-well-known. Kung hindi ang well-known, isa sa mga well-known. Sabi nga nila, masikat na raw ngayon yung ginagamit ng mga tao o context. Do not judge. Do not judge kapag ayaw mo silang sabayan sa kanilang pagkakasala. Pero yung John 3:16, alam ng maraming tao yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa wikang Ingles ay, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish. Yun yung kapahamakan, di ba? But have everlasting life. Eternal life. Yung verse na yun, ano ang implication kapag hindi ka nanampalataya? Ano ang implikasyon nun? Kasi ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapapahamak. Anong implikasyon nun kapag hindi ka nanampalataya? Eh di mapapahamak ka. Perish. Yun ang kalagayan natin. Gayon ang kalagayan nating lahat. Tayong lahat ay nasa dilim. Tayong lahat ay nasa kapahamakan. Patungo tayo sa kapahamakan sapagkat nasa kasamaan nga tayo. Salamat na lang at may ginawa nga ang Diyos ang gawain ng pagliligtas. Ang mga nasa kapangyarihan ng kadiliman, kapag sumampalataya kay Jesus, ay nalilipat sa kaharian ng liwanag. John chapter 12, verse 46. John 12:46. Sinabi ni Jesus, ako'y naparito bilang ilaw. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Si Jesus, siya naparito raw bilang ilaw para ang mananalig sa kanya, hindi na mananatili sa kadiliman. Pero alam niyo, may implikasyon na rin doon. Kapag sinabing nananatili kasi, hindi ibig sabihin ay papunta pa lang tayo sa dilim. Naroon na tayo sa dilim. At naroon si Jesus, pumarito si Jesus para hindi tayo manatili doon. Kapag sinabing manatili ay hindi tayo papunta nga doon, naroon na tayo. Kung wala si Jesus at hindi tayo mananalig sa Kanya, hindi tayo papunta sa dilim. Naroon na tayo sa dilim. Ang papel ni Jesus ay hanguin tayo mula sa dilim. Kapag tayo nananalig sa Kanya, inaalis niya tayo mula sa dilim. At hindi lang niya tayo inaalis sa dilim. Mayroong, itong redemption work na ito, mayroong lingwahe ng paglilipat. Hindi ka lang inalis doon sa dati mong kinalalagyan, mayroong pinaglipatan sa iyo. Balikan natin yung ating passage doon sa Colossians chapter 1 verse 13. Hindi ba ganun ang pagkakasabi na hindi lang tayo iniligtas mula sa kadiliman, kundi mayroong pinaglipatan sa atin mayroong pinaglagyan na sa atin na iba. At ang sabi doon sa verse 13 ay iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ibig sabihin ay wala na tayo doon sa kadiliman.
Nilagay pa tayo sa isang napakabuting kalagayan. Napakaganda ng pinaglipatan sa atin. Isang lugar ng liwanag, isang lugar na pinaghaharian ng liwanag, pinaghaharian ng katuwiran, sapagkat ang naghahari dito ay hindi ang dyablo, kundi ang naghahari dito ay ang kanyang anak. Ephesians chapter 5 verse 8. Malapit rin lang yan. Umatras kayo, lagpasan ninyo ang Filipos, lagpasan Ephesians na agad yan. Verse 8. Ang sabi dito ay, dati kayo'y nasa, tingnan nyo nga, anong sabi dyan? Ephesians 5:8. Dati kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayoy nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Nasa liwanag. Kayo nasa liwanag na. Nasa kabutihan na kayo. Nasa katotohanan na kayo. Sapagkat lahat ng yun napapaloob sa konsepto ng liwanag. Kabutihan, katotohanan. Kung paanong sa dilim ay kasamaan at kasinungalingan, sa liwanag, naroon ang katuwiran, ang kabutihan. Ang lahat ng mabubuting bagay, naroon sa kaharian ng anak ng Diyos, na si Jesus. Bukod doon sa pagtanaw sa kaligtasan bilang aspetong ito ng liwanag at dilim, na nililipat tayo mula sa kadiliman, kapangyarihan ng kadilim at liwanag. Mayroong pang isang aspeto na pinipresenta pagdating sa verse 14. Yung kaligtasan kasi maaari mong tignan sa iba't ibang anggulo. At ang konseptong ipapakita dito sa verse 14 naman ay isa pang maningning na aspeto. At ito ang aspeto ng kalayaan. At ang aspetong ng ito ng kalayaan ay may kinalaman sa kapatawaran ng kasalanan. Basahin natin ang verse 14. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung lingwahe ng pagpapalaya dyan, pinalaya tayo, doon sa wikang Ingles, ang ginamit doon ay redemption. Redemption. At ito ay may kinalaman rin sa kanilang kultura, mas nauunawaan nila ito dahil may mga alipin sa kanilang kapanahunan, pag sa Roman Empire. At mayroon namang pag-asa na mapalaya sila kapag mayroong pantubos. Halimbawa ay nakaipon ka naman, ay pwede mong tubusin ang sarili para mapalaya ka, o kung mayroong tutubos sa'yo. Kaya nga yung mga Kristiyano sa Corinto, sinasabihan ni Pablo noon na kapag ikay alipin, huwag kang mabahala kung ikay na kay Jesus, malaya ka kay Jesus. Pero kung mayroon kang pagkakataon rin naman na tubusin ang sarili, nakaipon ka, wala rin namang masama doon na ikay palayain yung sarili mo sa pamagitan ng pagtutubos. So, pamilyar ito sa kanilang kapanahunan. Alam nila yung lingwahe ng alipin at kahalagahan ng pagtutubos para mapalaya ang sarili mula sa pagkakaalipin. Kaya nung ginamit yung salitang ito na napalaya tayo, o in whom we have redemption, ibig sabihin nun, naroon yung konsepto na tayo ay bihag. Tayo ay mga alipin ng kasalanan. Tayo ay mga alipin ng kasamaan. Yung sinasabi mong malaya ka, hindi, alipin ka kung ikay nasa kasamaan.
Alipin ka kung nasa kadiliman ka. Alipin ka kapag ang namamayani ay kasalanan sa buhay mo. Mula doon ay niligtas ang mananampalataya mula sa paglipat, mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag. Ang implikasyon din doon, redemption yun, kalayaan yun. At ito, ang sabi ay forgiveness of sins. Redemption through His blood. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yun ang pinantubos. Mas malinaw doon sa Ephesians 1:7, yung doon sa pagkakasulat doon, pero dito naman isiningit rin naman yung konseptong yon, bagamat nasa parenthesis, pero basahin natin yung pagkakasabi sa Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Tinubos tayo ni Kristo. Yan, redemption yan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at tinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng ating naipon. Wala tayong naipon. Wala tayong ipon na pambayad, pantubos. Lahat ng ating mga pag-aari ay hindi sapat para tayo'y mapalaya. Ang pinantubos ng Diyos ay ang dugo ng kanyang anak. Pag sinabing dugo, yan ay hindi picture na parang nilalagay mo sa isang pitchel yung dugo ni Jesus. O kaya parang blood donation sa Red Cross. Mayroon kang isang bag at ito ang pantubos ko. Yun ay isang idiom na tumutukoy sa kamatayan ni Kristo. Yung dugo ni Jesus. Yung dugo niya, yung kanyang kamatayan. Sa pamamagitan ng isang sakripisyo. Sakripisyo ng kanyang buhay na tubos tayo. Ang ipinantubos niya para hindi tayo manatiling alipin at maging malaya tayo ay ang buhay ng kanyang anak na si Jesus, at dahil doon napatawad ang ating mga kasalanan. Kung hindi babayaran ni Jesus ang ating mga pagkakasala, kung hindi tayo tutubusin mula sa pagkakaalipin, wala nga tayong pambayad. At ang kabayaran ng ating pagkakasala, kung hindi mapapatawad yung ating kung walang forgiveness of sins, kung walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nabanggit ito natin kanina, binasa ito ni Sister Vyrene. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23. Mabuti sana kung yan yung kamatayan na malagot lang ang hininga mo, tapos ng paghihirap. Malagot lang ang hininga mo. Hindi ka nahihinga, mawawalan ka na ng buhay, mawawalan ka na ng malay, di tapos ng paghihirap. Hindi ganun yung salitang tinutukoy dito eh. Ang kamatayan na tinutukoy diyan ay hindi ganoon, tulad ng inakala ng ilan. Sapagkat may tinutukoy ang Biblia na ikalawang kamatayan. Alam niyo ba yun? Mayroong ikalawang kamatayan na tinutukoy ang Biblia. Revelation o Pahayag, chapter 20. Pahayag 20, simulan natin sa verse 12. Sabi dito ay, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak.
at binuksan ang aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Inuluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Inuluwa rin ng kamatayan at daigdig ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng mga apoy at ang pangalawang kamatayan. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Narito na rin lang tayo, nasa chapter 21, tingnan nyo rin, 21 verse 8. Subalit para sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya hindi lang yung pagkalagot ng hiniga, hindi lang yung mawawalan ka lang ng consciousness, mawawalan ka lang ng malay, na hindi mo na alam ang mangyayari dito sa ibabaw ng lupa. May ikalawang kamatayan na patuloy kang maghihirap. Doon sa Matthew chapter 13 verse 49. Nanyo rin yun. Ito naman, galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Matthew 13. Verse 49 to 50. Ganito ang pagkakasulat. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid. May sorting. Ihihiwalay ang mga masasama sa mga matutuwid. Verse 50, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy, dooy nananangis sila at nangangalit ang kanilang mga ngipin. Nananangis, ibig sabihin may pag-iyak yan Tatapon sila doon at ang mga masasama, iiyak sila doon, tatangis sila at nangangalit. Alam niyo ba yung nangangalit? Sa sobrang pagdurusa, sa sobrang paghihirap, ay pinaggagasgasan mo na yung mga ngipin mo sa paghihirap mo. Ang ibig sabihin nun, yung mga itinatapon doon ng mga masasama, conscious sila, may malay sila. Tatangis ka ba kapag hindi ka conscious? Tatangis ka ba kapag wala kang malay? Mararamdaman mo pa yung paghihirap, mararamdaman mo ba yung pagdurusa na pangangalitin mo, paggagasgasin mo ang mga ngipin mo kung hindi ka naghihirap? Ganun ang larawang ipinapakita tungkol sa walang hanggang kaparusahan na tinatawag na ikalawang kamatayan. May mga pagkakataon ng pangangaral na kailangang pag-usapan ng mga bagay na tulad nito sapagkat sa pagganitong paraan nalalaman natin ang laki ng ating pagkakasala. At sa ganito ring paraan, nalalaman rin natin kung gaano kalaki ang awa at grasya ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Kasi kung gaano makikita mo, malaki ang pagkakasala mo kung ganito kalaki ang parusang nararapat sa akin. Ibig sabihin, malaki ang pagkakasala ko. Hindi ka naman parurusahan ng ganyang katindi kapag maliit na bagay lang yun. Banal ng Diyos at walang hanggan ang kanyang kaluwalhatian. Kaya anumang pagkakasala sa kanyang harapan ay tila pagdura sa kanyang mukha.
Paglapastangan sa kanya at lahat ng pagkakasala ay malaki. Hindi ko sinasabing equal lahat ng kasalanan, pero ang sinasabi ko, yung kaparusahang nararapat sa atin, matindi sapagkat matindi rin ang ating pagkakasala. Pero nauunawaan rin natin yun dahil pinatawad ka, ay ibig sabihin, malaki ang iyong pagkakasala, pero mas malaki ang awa ng Diyos. Mas malaki ang grasya ng Diyos. Mas malaki ang kagandahang loob ng Diyos. Mas malaki ang kanyang habag na kanyang ibinigay sa pamamagitan ni Jesus na kanyang anak. At mahalaga yun na maunawaan natin na malaki ang ating pagkakasala para makita rin natin na malaki ang kanyang kagandahang loob. Kasi kapag ang tingin mo, maliit lang yung pagkakasala mo, maliit rin yung pasasalamat mo. Nakatanggap ka ng regalo, salamat, thank you. Pero, kaya ko ring bilhin yan eh. Ano lang yan eh, murang-mura lang yan sa palengke itong regalo sa akin. Pero kung unawa mo na napakalaking bagay, napakalang ng bagay yun, at wala kang kayamanang pambili doon sa natanggap mong regalo, eh di ba malaki rin yung pasasalamat mo? At maaaring ganun nga, bakit maliit ang pagmamahal ng iba, kahit nakakilala sa Panginoon, ay maliit pa rin ang pasasalamat at maliit pa rin ang pag-ibig natin sa Panginoon, ay sapagkat akala natin ay hindi naman ganoon kalaki yung mga pinatawad na kasalanan ko eh. Pero kung makikita mo na isa kang dakilang makasalanan at karapat-dapat ka sa isang pinakamatinding parusa, punit pinatawad ka ng Diyos, higit-higit rin yung pasasalamat mo. At higit-higit rin yung ipapahayag mong pag-ibig doon sa nagpatawad sa'yo. Sa panghuli, nais kong ipaalala sa inyo na ang may akda ng mga salitang ito ay alam ang kanyang pinagsasabi, sapagkat siya man ay isang dakilang makasalanan. Si Apostol Pablo, alam niyo ba ang buhay ng taong ito bago siya makakilala sa Panginoon? Bago siya iligtas ng Panginoon? Hindi na natin babasahin sapagkat magtitipid na tayo ng oras, pero naroon siya nung namatay ang unang martir na si Stephen. Naligtas lang siya doon sa daan papuntang Damasco. Ano ang gusto niya? Anong balak niya doon sa Damasco? Mayroon siyang mga daladalang sulat. Ipapakita niya yung sulat doon sa mga otoridad sa Damasco para yung mga otoridad sa Damasco, sa mga sinagoga doon, ay yung mga Hudyo ibigay sa kanya, at doon sa pag ibinigay na sa kanya yung mga Kristiyano, dadalhin niya sa Jerusalem. Mula Damasco to Jerusalem, doon lilitisin. Extradition, kumbaga. Susulatan mo, halimbawa, kung nasa ang bansa, pero wala tayong extradition doon sa mga pinupuntahan ni Saldico, halimbawa. Pero pwede nating kausapin yung mga gobyerno doon na sulat namin, dali pa kinalangan niya dito sa amin para malitis namin dito. Malaki ang pagkakasala niyan dito. Ganun, para madala natin siya dito. Ganun yung tungkulin ni Pablo. Pero hindi naman kriminal yung mga inaaresto ni Pablo. Ang kanilang pagkakasala, mananampalataya sila ni Jesus. Naniniwala sila na si Jesus ang Mesiyas. Yun ang kanyang balak na gawin sa Damasco. Ngunit habang siya ay patungo doon sa Damasco, siya ay nabuwal. Nagpakita ang Panginoon sa kanya. Kinausap siya ng Panginoon. Iniligtas mula sa kadiliman at binigyan ng isang bagong misyon sa buhay. Tuklatin natin, Acts 26. Mga Gawa 26. At ito ay noong kinakausap siya ng Haring Agripa. At ito ang kanyang
paliwanag sa harapan ng hari. Acts 26, verses 16 to 18. Nabungal nga siya, di ba, doon sa daan ng Damasco. Ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. Yan daw ang sabi ng Panginoon sa kanya doon sa Damasco. Italaga kita bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hintil kung saan kita isusugo. At ito ang kanyang bagong misyon sa buhay. Imumulat mo ang kanilang mga mata at ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Hindi ba yun yung sinasabi dun sa passage natin? Tayo ay nasa kadiliman, iniligtas tayo ng Panginoon, inilipat sa liwanag. At ang mensahe ang misyon ni Pablo, ganun din ang kanyang gagawin. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, imumulat ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. At ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas. At ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Di ba ganun din yung sinasabi doon sa verse 14? Redemption, the forgiveness of sins. Pagpapalaya, pagtutubos, ang kapatawaran ng kasalanan. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, nais kong ipaalala sa inyo na hindi man tayo apostol na tulad ni Pablo, ngunit mayroon din tayong mga kanya-kanyang kwento sa buhay. Sa ating maliit na kaparaanan, hindi, di ba, kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, pwede nating sabihin rin na tulad ni Pablo, dati nasa panig ako ng kadiliman. Ngunit inilipat ako ng Panginoon sa panig ng liwanag. Sa ating maliit na kaparaanan, ay ating aaminin na ako ay alipin ng kasalanan. Ngunit pinalaya ng Diyos, pinalaya ni Jesus, at nagtamo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi tayo apostol tulad ni Pablo, ngunit sa ating maliit na kaparaanan, bukod sa ating kwento, ay may mensahe rin tayo. Tayo bilang mga individual at tayo bilang isang iglesia, mayroon rin tayong mensahe sa lahat ng ating mga makakasalamuha, sa lahat ng ating mga makakasalubong. Kay Jesus, may liwanag. Kay Jesus, may kapatawaran ng mga kasalanan. Silapit nawa sa Kanya ang lahat ng may pandinig. Tayo manalangin, O Diyos, dakila ang iyong pagliligtas. Oo nga't malaki po ang aming mga pagkakasala sa iyo, ngunit mas malaki ang iyong grasya at awa. Salamat po sa iyong napakadakilang gawa ng kaligtasan sa amin. Lubos-lubos ang aming pasasalamat at hindi po na mauubos ang aming papuri sa iyo dahil sa ginawa mo po sa buhay namin na mula sa dilim kami ngayon nasa liwanag. Mula sa kapangyarihan ng kadiliman, ng Satanas, ng kasalanan, kami po ay naging malaya at kami po ay naging mga pag-aari mo. Salamat po, O Panginoon. Tulungan mo po kami na sa aming paglabas sa dakong ito ay makapamuhay po kami ng nararapat sa iyo at naaayon sa iyong kalooban. At maging kalugod-lugod lagi sa iyong harapan, sa tulong ng iyong Espiritu, at sa pagsandal pa rin namin sa iyong awa at sa iyong biyaya. Pagpalain mo po ang lahat ng nakapakinig. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen.
Yan po, nagtatapos ang pangangaral ng salita ng Diyos.